Magandang gabi po. Purihin ng Panginoon. Medyo maulan po sa lugar namin. Nawa ay nasa maayos din po kayo kalagayan. Maganda po nawa sana yung connection ng internet sa lugar ninyo. Welcome po minsan pa sa Jesus and Ministry Church, ika-264 midweek service na po natin. Every Sunday po. So last chapter na po tayo ng Book of Revelation. So maaaring dalawang teaching pa ho yan. So, please join us, mga kapatid. We study the Bible every Wednesday and Sunday. Wednesday po, pag midweek po ay Old Testament. Pag Sunday po ay New Testament. Ngayon po, Deuteronomy chapter 26, verse 1 to 19. Yung second part po ito ng Deuteronomy. So the policy regarding tithes, marami na po tayo nabasa ang tithes, ika po sa mga Israelita na batas po ng Panginoon na ibinigay po kay Moses para po sa mga Israelita na ito po ay holy tithes or holy act of worship. Ito po ay banal na gawain para sa kanila. Pero syempre po, sa mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, ay ginagamit na rin po ito. So, welcome po. Ang policy regarding tithes. Sige po, let's pray. Diyos Ama, salamat po. Tumila po ang ulan sa lugar na ito. Salamat din po sa mga viewers. Sila po ang mga pangunahin pong church na pinaglilingkuran ng Jesus and Ministry Church. Nandito rin po kami dito sa face-to-face dito sa church. Sabay po kami na nag-aaral sa iyo, Panginoon. Pangunahan niyo po kami, Ama, at gabayan ng banal na Espiritu na siyang aming guro, magtuturo at magpapaliwanag ng mga aral. Salamat po, Ama. Itinataas po namin ang lahat. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay. So, kung susubaybayan po yung study natin, naka-chronological order po ang book of Deuteronomy, beginning Genesis hanggang Deuteronomy. Ito po yung Torah, 5 books of Moses. So ito po yung sunod-sunod. Hindi po siya nagkakaroon ng dito yung parang nauulit yung batas. Actually po, hindi po talaga, kung titingnan natin, parang nauulit, pero ang mga naunang mga pinagsabihan, yung recipient ng batas, in Exodus, in Book of Leviticus and Numbers, karamihan po ito na ipatay na. So, ngayon, inuulit ni Moses para sa mga makakarating sa promised land. Kaya, hindi siya nagkakaroon ng patong-patong na batas, kundi nadadagdagan po yung details. Kaya, nauulit man, pero nadadagdagan po ng detalye kung ano ang parusa, kung ano ang mga dapat gawin sa mga nagkakasala. So, hindi po siya very naman mga kapatid at hindi po ito paulit-ulit lang. At kung inuulit man ito, depende po kung sino sinasabihan, baka mga bagong mananampalataya o kaya mga bagong Israelita na yung makakapasok sa Promised Land, yung 19 years old and below na lumabas sa Promised Land at yung mga isinilang na sa wilderness. Lagi naman po natin binabanggit yun. Now, itong chapter 26 mga kapatid ay ito po yung recipient po, ang title po, the policy regarding tithes, yung mga batas po, at yung mga pupuntahan, makikinabang ng ikapo. Pero bakit po nagkaroon ng ikapo? So, dito makikita natin yung mga dahilan. So, sige po, samahan niyo po kami. Verse 1, chapter 26. Sabi po dito, kapag nakapasok ka sa lupain, ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos,
bilang pamana at iyong naangkin at iyong tinitirhan. Kukunin mo ang bahagi ng una, sa verse 2, kukunin mo ang bahagi ng una sa lahat ng bunga ng lupain na iyong aanihin sa lupain ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang isisilid sa isang puslo. Ikaw ay pupunta sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos bilang tahanan ng kanyang pangalan. So kapag na-establish na po yung mga tirahan o kaya na napasok na po nila yung Kanaan, hindi kara-kara ay magkakaroon na po kagad sila ng pagtatanim. Matagal pa ho mga kapatid. Pag binasa natin ang Book of Joshua, doon yung event, yung pangyayari, kung paano nila imamasak, parang massacre naman talaga, kung paano nila imamasak. Utos yun ng Diyos na mga hari ay papatay nila. 31 kings yung napatay sa Book of Joshua, chapter 12 or chapter 13, at marami pa ho na hindi pa nasasakop. Pero sa chapter 30 ng Joshua, isa-subdivide na po yung mga lupain ang ipapamanan. So, from Joshua chapter 13 hanggang 21, doon pala magkakaroon ng kapayapaan sa lugar. Pero marami pa akong bayan, lugar na hindi pa nasasakop. Even sa first chapter ng Book of Judges, makikita natin ang dami pang labanan. Si Caleb ay nakikipaglaban pa. Pero, ang sinasabi dito, kapag nagkaroon ng peaceful, established na yung lugar, mapayapa na, wala ng labanan, at naangkin na yung tinitirhan according sa verse 1, saka pala nila magagawa ito. Saka pala sila magtatanim, saka pala sila gagawa, magbubungkal ng lupa. Kung titignan natin yung batas na binanggit sa Leviticus chapter 19, verse 23 to 25, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon doon, kapag dumating na kayo doon sa lugar na iyon, ay 3 years pa bago ninyo taniman yung lupain. Tingnan po natin, tingnan natin yung Leviticus 19, 23 to 25. Basahin ko lang po yung yung bagay na yon. Para malaman natin kung, kasi baka isipin natin pagdating doon, gagawin na kagad nila. Sabi dito, sa Leviticus 19 verse 23 to 25, pagdating ninyo sa lupain at nakapagtanim na kayo ng sari-sari punong kahoy bilang pagkain, ay ituturin ninyo ang bunga niyo na ipinagbabawal. 3 taon itong ipagbabawal para sa inyo. Hindi ito dapat kainin. So, magtatanim sila, pero in 3 years time, ipagbabawal pa yung pananim na yun na dapat hindi kinakain. Verse 24, subalit sa ika-4 na taon, ang lahat ng bunga niyon ay magiging banal. Isang alay na papuri sa Panginoon. On the 4th year, magiging banal po yung mga itinanim nila sa ika-4 na taon. Verse 25, at sa ika-5 taon ay makakakain na kayo ng bunga niyon upang lalo magbunga ang mga ito. Para sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya yung sinasabi dito sa verse 1, and then verse 2, kukunin mo bahagi ng una sa lahat ng bunga ng lupain na iyong aani sa lupain na binigay sa iyo. Maaari ito ay ika-4 na taon pa. Pagdating nila roon, sabihin, forbidden fruits pa yung mga itatanim nila kasi nga, yung existing na tanim nila na existing na tanim na madadat na nila, itinuturing na para kay Lord marumi pa. Kasi ibang lahi ang nagtanim, ibang lahi ang mga nagbungkal, yun yung mga pagano. Yun yung mga papatahin nila at itatakoy nila sa lugar na yon para ang titira naman ay yung mga anak ni Israel.
So 3 years po yun na hindi kakainin, hindi pwedeng gawa ng ano. Pag nagtanim po sila, bunga po nila yon. Pero ang ikaapat na taon, yun yung banal sa Panginoon. Maaaring yung ikaapat na taon, yun yung kukunin nilang bahagi na i-offer, binibigay sabi dito, na bunga ng lupain ng iyong ani sa lupain na binigay sa iyo ng Panginoon Diyos, yung isisilid, yung aanihin nila sa isang buslo. Actually, 10% lang po ito. Mamaya mababanggit sa verse 12. Yung buslo po dito ay yung basket. Ikaw ay pupunta sa lugar na pipili ng Panginoon Diyos bilang tahanan ng kanyang pangalan. Okay. So, wala pa siya dito sa Deuteronomy. And then, after ng labanan, beginning Joshua chapter 13, ibibigay na yung mga pamana. In Joshua 18, verse 1, doon palang magkakaroon ng lugar na kung saan pipiliin ng Panginoon yung tinatawag na tent of meeting, kung tawagin ay tabernacle. Sa Joshua chapter 18 pa lang po yun, verse 1. So yun ang pipili ng Panginoon, doon nila dadalhin yung tithes na unang bunga. Verse 3. Pupunta ka sa pari na nangangasiwa ng araw na iyon at sasabihin mo sa kanya, aking ipinahahayag sa araw na ito sa Panginoon Diyos na ako'y dumating na sa lupain ipinangako ng Panginoon sa aming mga magulang na ibibigay sa amin. So ipapaalam yung offer na yun, ipapaalam po yun na nasa basket. Ipapaalam sa pari po yun sa pamamagitan ng offering, ay palatandaan po ito na dumating na po sila roon. Ibig sabihin, stable na sila roon, nakarating na sila roon, at meron ng bunga. So parang kung titignan natin yung Book of Numbers, it's a beginning of chapter ng Book of Numbers, nagkaroon ng census. Yung mga papasok sa Kanaan. Ngayon, pag nasa loob na sila, meron din parang census, pero bilang proof po ito na bilang sila po ay umaani na, nag-cultivate na, sila ay nag-harvest na sa lupain yun. Patunay na nakikinabang na sila sa lupain na ipinangako ng Panginoon. Kasi sinasabi, dumating na kami dito, ito na kami, nag-harvest na kami, nag-cultivate na kami. Nakikinabang na po sila doon sa lupain na ipinangako ng Diyos. By offering the first fruit produced to the Lord, the people express their trust in God's provision and their gratitude for His good gifts. And then verse 4, tingnan natin, kukunin ng pari, so mag-aalis sila, kukunin ng pari ang basket, buslo, sa iyong kamay at ilalagay sa harapan ng dambana ng Panginoon Diyos. So yung dambana ng tabernacle. Matagal pa ito parang na-complete ko more or less, parang ano pa ito, 9 years pa bago na nakuha yung Kanaan. But anyway, sabi sa verse 4, kukunin daw ng pari yung first fruit offering. Then verse 5 to 9. Verse 5 to 9, ito po yung declaration or confession of their faith and God's action in their history. So this passage is often referred to as creed, a creed or a historical creed. Ito po yung declaration nila, confession nila. Kapag nag-aalay po sila, ito po yung i-recite nila, reciting. Sasabihin nila sa harap ng Panginoon. Ito po yung verse 5 to 9. Habang nag-aalay po sila. Ano po ito? Verse 5. At ikaw ay sasagot at magsasabi sa harapan ng Panginoon Diyos, ang aking ama ay isang lagalag na taga-Aram. Siya ay bumaba sa Ehipto at nanirahan doon.
naiilan sa bilang, kaunti lang sila sa bilang, at doon naging isang bansang malaki, makapangyarihan at makapal, lumaki, dumami yung population. So ang ama nila ay si Jacob, na siyang si Israel. Si Jacob po, nanirahan po ito sa lupain ng Padang Aram. Pinapunta po siya doon ni nung tatay niya si Isaac kasi tinagaw ni Jacob yung firstborn rights ni Esau. So hinahunting siya ni Esau. Papatayin siya. So sabi ni Isaac, tatay niya, pumunta ka sa Padang Aram sa kapatid ng nanay mo na si Laban. So, pinali siya. So, pumunta siya sa Padang Aram, which is Aram yon, taga-Aram, naging lugar ng Aram. Sa New King James, mababasa mo is Assyrian yata. Kasi yung Aram is part din ng Assyria noong panahon nun. Ngayon, at naging asawa po ni Jacob si Leah, yung LDS, at naging asawa rin niya yung youngest na si Raquel. So, hindi siya, parang tumakas siya doon, pero at the same time, parang na rin makakuha ng asawa. Genesis 20, verse 5. So, sinasabi dito na nagalag, tumakas po siya kay Esau, sabihin, nag-wander po siya, pero doon na po siya nakapag-asawa. Kaya, and then, nung nakapag-asawa siya dito sa Aram, na kung tawagin ay Padang Aram, siya po ay bumaba sa Egypto. So, parang sinasummarize na po itong verse 5. Dahil nagkaroon ng pamig, paggutom sa Aram. So, pinaano po siya, pinapunta ni Jacob. So, ano na po ito, parang fast forward na po ito. Summary na po ito, verse 5. Pinapunta ni Jacob, yung kanyang anak, na bumili sila ng sa Egypt, ng pagkain, kasi nagkaroon ng pamig. Sa mga panahon noon, administrator na po si Joseph, yung kanyang panganay na anak kay Leah. So, si Jose. So, basahin na lang po ninyo, Genesis 41, verse 54 to 56. Ano pa binabanggit dito sa verse 5? Pumunta sila ron, naiilan lamang ang bilang. So, 70 po nakalagay dito sa Genesis 46, verse 27. 70 people. Si Jacob, nakarating pa, buhay pa si Jacob sa Egypt. Si Raquel, actually, I think si Leah patay na. So, si Raquel, hindi ako sure kung buhay pa si Raquel, pero yung anak niya kay Raquel at anak niya kay Leah, at yung mga anak-anak, mga apo-apo ni Jacob, ay nagsama. So, dumating po ang panahon na bumilang po na hanggang 430 years, lumaki po yung bansa, naging bansa po si Jacob, Israel. At lumaki po sila roon, sabi nga rito, makapangyarihan, at ang bansa nito ay lumaki, malaki na, makapangyarihan, at makapal. Sabihin lumago. Verse 6, kami ay pinagmalupitan. Okay, so sa Egypt na po pinag-usapan. Kami ay pinagmalupitan, pinahirapan, at inatangan kami na mabigat na pagkaalipin ng mga Egyptyo. So ito yung mga sasabihin, verse 5, verse 6, hanggang verse 9. Ano yung kalagayan nila, bakit sila dumami? Ano to, parang ipapaalam ni Lord kung anong pinanggalingan ng Israel. Na sasabihin ng Panginoon para malaman nila ang mga Israelita, pag nag-o-offer po sila ng firstborn, aalalahanin nila kung sino sila. Sabihin, hindi sila pwedeng magmalaki sa Diyos. Sabihin, naging alipin sila, naging malupit ang mga Egyptian sa kanila, pinahirapan sila. So, mababasa naman natin yan kung paano sila pinahirapan. In Exodus chapter 5, verse 1 to 8, palatandaan po doon na ginamit na ni Lord si Moses para gamitin siya to release all the Israelites at sasampa sila. Pero dahil nga ayaw maniwala ni Pharaoh, mas pinabigat
ni Pero ang trabaho. So, pinagmalupitan sila doon sa Egyptio. Ng mga Egyptio. Verse 11, kami ay dumaing sa Panginoon. So verse 6, pinasasabi ni Moses, alalahanin ninyo na kayo ay alipin. So verse 7, sabi nito, kami ay dumaing sa Panginoon. So, maaaring through prayers. Sa Diyos na aming mga ninuno at pinakinggan ng Panginoon ang aming tinig. Kanya nakita ang aming kahirapan, ang aming gawa, at ang aming kaartihan. So verse 7, mababasa natin yan sa Exodus chapter 2, verse 23 to 25, na sinasabi ng Panginoon, dumaing. Sabihin na nalangin ng mga Israelita, marami po sila. At naalala ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham. Binanggit na po ito kay Abraham, I think is sa chapter 15 ng Genesis, na siya ay magiging ama ng mga bansa at ang kanyang mga anak ay magiging alipin sa Egypt for 430 years. So, dito po, mga kapatid, naalala sila ng Panginoon. Sila'y dumaing. Sabi, naalala sila, dumadaing sila sa Panginoon at napakinggan ng Panginoon yung pangako ni Lord kay Abraham. So number 7, yung prayer request nila, dumaing sila, naalala ng Panginoon. Verse 7 po yun. Mamaya, andito rin tayo. Ito po kasi mga dahilan kung bakit kailangan nilang magbigay ng ikapo. Meron po silang dapat ipagpasalamat sa Diyos kung bakit sila magbibigay ng ikapo. Una, dinilig yung prayer request nila, verse 7. Verse 8, ikalawa, inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto ng kamay na makapangyarihan, ng unat ng bisig, ng malaking pagkasindak, ng mga tanda at ng mga kababalaghan. Sa pamamagitan ng kamay ng Diyos, actually, ito nga itong book of Exodus, mga kapatid, dito na-expose yung kamay ng Diyos, na-expose yung kapangyarihan ng Diyos, pinakamarami dito sa book of Exodus. Lahat ng mga imposibleng bagay na hindi kayang gawin ng tao, talagang na-expose yung kamay ng Diyos dito. Hinati at dagat, nagpakain ng Panginoon, ng mana, na sabi sa book of Psalms, a food of the angels of God. For 40 years, pinakain po sila. Hindi sila nagutom. Walang namatay sa gutom. May namatay sa katigasan ng ulo. Hindi po namatay sa pagkauhaw, nag-provide ng Panginoon ng tubig. So lahat provided ng Lord sa wilderness. So very hindi po sila napapasok sa init dahil andun yung ulap, nakatakip sa araw. Sa gabi naman, di sila nilalamig dahil mayroon tinatawag na firewall. At gabi, lumalakad sila para mabawasan yung panahon na gugugol nila sa wilderness. Merong firewall na liwanag sa daan. So lahat po ito, ipinakita ng Diyos, mga tanda at mga kababalaghan. So inilabas po sila sa Ehipto sa pamamagitan ng kapangyarihan. So verse 8, verse 7, narinig ang panalangin nila. Verse 8, nagkaroon sila ng freedom, kalayaan. So verse 9, at dinala niya kami sa lupain ito, itong Kanaan. Although hindi pa nasasama, sinasabi lang ni Moses na once na na-stable na kayo, establish ng lugar ninyo, pag nag-offer kayo ng first fruit offering, aalalahanin niyo itong bagay na ito. Verse 5 to 9. I-recite nila. So verse 9, at dinala niya kami sa lupain ito at ibinigay sa amin ang lupain ito. Na lupain, dinadaluyan ng gatas at pulot. Ibig sabihin, inalis sila sa pagkakaalipin, dinala sila sa promised land. Yung promised land is a place of security ng Lord, salvation. Iningatan sila rito. Niligtas sila. Nilagay sila sa isang lugar. At itinaboy ng Panginoon, pinapatay ng Panginoon ang lahat ng mga existing
people inside the Canaan. Dami po. 31 kings yung nabanggit sa Joshua 13 or Joshua chapter 12. And then bawat hari po ay may mga sundalo na hindi lang 1,000, 2,000, kaya napakarami. So iniligtas po sila at inalagay sila sa isang safe place, Canaan. Na later on, yun ay magiging bansang Israel. So sa verse 6, sa verse 7 to 8, yan nakita natin, no? I-recite po nila sa verse 8, verse 7, nanalangin po sila, so tinugon ng Panginoon yung prayer request nila, tumay sila sa Panginoon. Verse 8, nagkaroon sila ng freedom o liberty from the slavery galing sa ng mga Egyptian. Verse 9, inilagay sila, no? Niligtas sila, nilagay sila sa tinatawag na safe place. Isang lugar kung saan ligtas sila. Hindi na sila alipin. Yun yung Canaan. So tatlo po yun. Yun ang mga dahilan kung bakit kailangan nilang magkaroon ng offering. Pero yung offering na yun, ito yung makikinabang naman dito sa first fruit na yun. Ito. Now, binanggit diyan kanina, binanggit diyan sa, makikita niyo po, no? Lagi pong binabanggit yung pangako na ito, the promised land with milk and honey. Bago pa sila magpunta, nagpadala na si Moses ng spy sa Book of Numbers, I think at chapter 11 or 12. Kaya lang mga pangit yung nakita nila. Pero si Joshua at si Caleb ay very positive yung thoughts sa nakita nila. Pero yung 10 ay natakot. Ganun pa man, binabanggit doon yung milk and honey na abundant yung place. So 22 times, hindi bababa sa 22 times pinanggit sa Torah, 5 books ni Moses, yung milk and honey. Na ibig sabihin ay blessing, abundant, yung lupa ay natapagtaniman ng pagkain, mataba ang lupa, very maganda sabihin. And then, binabanggit nga ito, and then sinasabi nga dito, magdadala kahit pag establish na sila ron, at nagtanim sila on the 4th year, ng harvest nila, yun ay banal na sa Panginoon, binanggit sa Leviticus 19:23-25. So ito po ay gift before the Lord. An offering before the Lord, a love gift offering, a praise and gratitude offering for God, at ito ay mula sa kanilang pananim na tinanim ng kanilang mga kamay. So yung bunga ng kanilang pagpapagal, yun ay i-offer nila yung 10% na para sa Panginoon. Verse 10. At ngayon, so pag after ng reciting, nabanggit yun, dala ko na ang una at mga bunga ng lupa na ibinigay mo sa akin. So ito sasabihin na sa Panginoon. Iyong ilalapag, sabi dito, sa harap ng Panginoon mong Diyos at sasamba ka sa harapan ng Panginoon mong Diyos. After ng reciting, after ng proclamation, of yung parang creed, history creed nila, na ibibigay nila ngayon yung offering. Bilang pasasalamat na sila ay niligtas sa pagkaalipin, bilang tinugon ng Panginoon ang panalangin, bilang inalis sila at nagkaroon ng kalayaan, at sa verse 9, nagkaroon sila ng kaligtasan. Marami pang nangyari, di ba? Paglabas nila, pinahabol pa sila ni Pero at hinati ang dagat at naglakad ang mga Israelita. Pero habang palakad ng mga Israelita, sa dulo ng mga naglalakad ng mga Israelita, biglang pumasok naman yung mga Egyptian soldiers. Naglakad din sila, yung iba nakakabayo sa gitna ng dagat na hinati, and then
hanggang kaduluduluhan na nailigtas ng Israelita, bumalik na po yung tubig na hinati sa I think Red Sea. So, andun yung salvation talaga ng Panginoon. Hindi na sila inalis, talaga niligtas pa sila. Ngayon, sasabihin nila na ito ang bunga ng lupa, ibinigay mo sa akin. So, ibig sabihin, binabanggit dito is akin, personal, individual offering. Bawat Israelita ay mag-o-offer, lalo na yung mga may bukirin, may mga inani. So, mag-o-offer po sila ng ihahandog sa Panginoon. So, ilalapag nila yon sa harapan ng Diyos, sa may tabernakulo, at sasamba ka, sabi ni Moses, sa harapan ng Panginoong Diyos. So, yung pagsamba, syempre po, pagsamba ay usually ginagawa nila roon. Ang gesture po ay tumuluhod, sumasamba sa Panginoon. So, pagsamba, hindi ako sure kung sila ay kumakanta. Pero kumakanta po talaga sila in book of Exodus chapter 12, I think. Kumanta po sila, nung lumabas po sila sa Egypt, kasama si Miriam, siya ang nanguna sa mga kababaihan. So, maaari talaga sila mga kapatid. So, maaaring yun ang iba mga pamamaraan ng pagsamba nila. Basta, mag-o-offer po sila and then sasamba sila. At yung sasamba nila, siguro yung mga salitang gagamitin nila, itong nire-recite, maaaring ito yung salita na lalabas sa bibig nila. Na pinaunawa ng Panginoon na kung hindi sa Diyos, hindi sila makakalaya. Mga kapatid, binabanggit ko ito noon pa. Wala pong magsasave sa mga Israelita. Wala po. Kasi buong lahi nila naandoon sa Egypt. Wala pong lalaban sa Egypt na isang tribes o dalawa, tatlo. Maaari mag-save sa kanila yung kakambal ni Jacob, si Esau. Kaya lang, kalaban din nila yun eh. Hindi rin sila magkasundo nun. Pero wala talaga magliligtas. Wala. Ni isang anak ni Jacob na nanirahan sa labas ng Egypt, wala eh. So talaga ang tanging tagapagligtas ng mga Israelita ay ang Diyos. Wala talaga. Walang lalaban sa Egypt. Very powerful ang Egypt when it comes military, offense, nakakabayo yung mga sundalo nila. Very powerful siya noon. At saka matatakot lumaban yung mga bansa noon sa Egypt na siyang tinatawag na food basket of Middle East sa panahon noon. Kasi nga, bihira pong magkaroon ng famine ang Egypt because of the Nile River na nagpo-produce ng tubig sa kanila sa mga pananim. So, hindi sila halos makakaranas ng mga paggutom. Kaya mga tao umaasa sa kanila, bumibili sa kanila. So, walang sino mang lalaban sa kanila para talunin sila, para isave po yung Israelita. Wala po. Wala pong may kakayahan. Only the Lord. Ang Diyos lang ang may kakayahang mag-save sa Israelita. Kaya nga, pinapaalala ng Diyos na alipin lang sila. Huwag sila magmalaki, huwag sila magyabang, huwag sila matigas ang ulo, dahil tanging Diyos lamang ni Abraham, ni Isaac, ang nahabag sa kanila at magliligtas sa kanila. Kaya kailangan nila sambahin ng Diyos na siyang nagmamalasakit sa kanila. Verse 11, kaya ikaw, kasama ang mga Levita at mga dayuhang naninirang kasama mo, ay magdiriwang sa lahat ng kasaganang ibinigay sa iyo ng Panginoon at sa iyong sambahayan. So sabi nito, sa lahat ng lahi na makakarating sa Promised Land, maging Levita, Levites, kasama na dyan yung pari, worshippers, mga grupo ng mga naglilingkod sa templo, sa tabernakulo. Tatlo po yung anak ni Levi, nabanggit na natin si Stagi. May kanya-kanya silang trabaho o sino yung bubuhat ng mga parte ng tabernacle materials. May kanya-kanya po sila, yung tolda, may kanya-kanyang bubuhat. Yung mga
mga banal na item like yung candlestick, yung kabanantipan, yung Ark of the Covenant, Ark of the Covenant, yung mga incense altar, may bubuhat din po nun, mga importante. May mga ano po yun, may mga delikado po hawakan po yun. So, yung tatlong anak ni Levi, yung tatlo yung para si Gershon, yan, tatlo po yun. Kanya-kanya sila ng pagbuhat. Mula sa pari hanggang sa mga workers ng tabernakulo, lahat sila ay sama-sama magsiselebrate, kasama ang mga anak ni Israelita, at kasama ang mga dayuhan. Kahit dayuhan, yung tinatawag na foreigner or stranger sa ibang Bible, sa King James stranger ang binanggit. Kaya mga kapatid, ang mga dayuhan po dito na binabanggit, according sa mga previous study natin, sila yung mga foreigner, may mga Egyptian foreigner, may mga iba-ibang lahi, na sumasamba sila sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Sumasamba sila kahit sila foreigner. Ang batas ng Diyos sa mga foreigner ay pareho. Ang batas ng Diyos sa mga foreigner ay pareho sa mga katutubong Israelita. Ang alam ko, dinaanan din natin, ang bawal lang sa mga foreigner ay bumili ng ari-arian na pag-aari ng mga Israelita. At ang batas naman para sa lahat na pwede ang Israelita. Kasi may tinatawag na kinsman redeemer ng property. Yung mga property kailangan pag naisang layo, dapat on the 7th year, ibabalik o kaya sa Jubilee year. So, hindi siya pwede ibenta kasi bawal po siyang ibenta. Pwede isang lalang. But, dinaanan po natin yun. So, lahat ng mga strangers, foreigner, tsaka katutubong Israelita, magsiselebrate at iisa ang batas ng Panginoon para sa kanila. Kaya mga kapatid, lahat ng regalo, gift na binigay nila, ay na tinatamasan nila sa lupain, ay ibibigay nila ito para sa Panginoon. Tanda po natin, all God's good gifts from God. Sabi dito, no? Sa Santiago chapter 1, verse 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sandal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ang pagbabago. So, hindi, once na nagbigay ang Panginoon, na lalo na doon sa Old Testament, mga gifts, hindi nagbabago ang Panginoon. Every good gift and every perfect gift is from above. Verse 12. Okay. Thank you. Pagkatapos maibigay ang buong ikasampung bahagi, so ito nga, ito pa lang lumabas yung sukat ng first fruit, 10%. Ikasampung bahagi ng limbunga sa ikatlong taon, na siyang taon ang pagbibigay na ikasampung bahagi, na ibinibigay ito sa Levita, sa mga dayuhan, sa ulila, sa babaeng palo, upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga bayan at mabusog. Mga kapatid, tinotal po ni Moses dito na ikatatlong taon. But in Deuteronomy 14:22 to 29, mga kapatid, yearly meron pong ikapo. Yearly po yan. Tapos yung maiipon pa sa ikatlong taon, yun ang pagsasaluhan po ng mga Levites, dayuhan, ulila, babaeng balo. So, ang recipients or proceeds ng pagkain, ani ng mga Israelita, ay pakikinabangan ng mga anak ni Levi, pangunahin po mga pari, at yung mga workers sa church, sa templo, at yung mga dayuhan. Yung dayuhan, ikasama ng papapalain ng ikapo, ng first fruit, na one time, hindi lang one time, many times, binabanggit ni Lord na magbigay kayo ng paggalang, huwag kayong mga api sa mga dayuhan. Isipin ninyo, naging dayuhan din kayo sa Egypt.
Although binabanggit dito na naging malupit ang mga Egyptian sa kanila, ginagawa silang alipin, pero hindi po yun gustong gantihan ng Diyos na gawin din ninyo sa mga dayuhan ang maging alipin sila. Ayaw kasi ng Diyos na gantihan yon. Ang gusto ng Panginoon ay ang Diyos ang gaganti kung kinakailangan gantihan. Kung pinagmalupitan sila, hindi po tinuturo ng Diyos na gawin din nila sa ibang mga dayuhan. Kaya pagdating sa mga dayuhan, ang sinasabi ng Panginoon, magkaroon sila ng maging maging mabait, maging mabuti sila. So hindi pa pwedeng gantihan nila, gawin din nila yung ginawa sa kanila. Wala po. Lagi pong binabanggit ng Panginoon ang utos niya ay mahalin ang dayuhan. At ngayon, yung dayuhan, yung foreigner, yung strangers, ay makikinabang po sa pagkain. Hindi lang po siya, yung ulila, yung mga ang ulila ay mga mga tinatawag na fatherless. At yung mga babaeng balo, yung mga single parent, yung mga nag-iisang anak, nag-iisang magulang at nagkaalaga ng kanyang mga anak. So, mga kapatid, ito po yung mga bagay na makikinabang doon sa first fruit na ikapo. Okay? At sa katapusan ng 3 taon. So, tingnan natin mga kapatid, no? Tingnan lang natin, kasi nga po, yearly meron talagang pag-iipon na ikapo eh. Pero tingnan natin yung pag binagay yung ika-3 taon. Tingnan natin Deuteronomy 14:28-29. Sa katapusan ng bawat 3 taon ay iyong kukunin ng buong ika-10 bahagi ng bunga ng taong iyon at iyong ilalagay sa loob ng iyong mga bayan. At ang Levita, sapagkat siya'y walang bahagi, ni pamana, kasama mo at ang dayuhan, ang ulila, babaeng balon, nasa loob ng iyong bayan, ay pupunta roon at kakainat, mabubusog upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawain ng iyong ginagawa. So, para mapagpala ka bilang Israelita, kung ang isang Israelita ay susunod dito, ang ganti ng Diyos ay pagpapala ng katapusan ng 3 taon. Pero yearly po, ay meron pong ikapo sa first fruit. Kaya lang yung 3rd year, siguro celebration. Pinabanggit dito sa 11, verse 11. Yung celebration siguro ng tinatawag na tithes na pagbibigay para i-celebrate po. Para pakinabangan ng mga Levites, dayuhan, ulila at babaeng balon. Verse 13, kung gayoy iyong sasabihin sa harapan ng Panginoon Diyos, meron pa rin silang sasabihin habang sineselebrate ito, aking inalis ang mga bagay na banal sa aking bahay. At akin ding ibinigay sa Levita, sa dayuhan, sa ulila at sa babaeng balon. Ayon sa lahat ng utos na iyong inutos sa akin, hindi ko nilabag ang anuman sa iyong mga utos, ni kinalimutan ang mga iyon. So mga kapatid, ang pagbibigay ng first fruit, tithes, na inipon mo sa iyong bahay, ito po ay banal. Kung tawagin ay holy, binanggit dito holy tithe. Tapos, iaalay mo sa Panginoon. Aalisin mo sa loob ng bahay mo yung isang banal na yon na i-offer mo para sa bayan. Tapos, ang bayan na ang magsasubdivide, magbibigay marahil ng mga nangangailangan ng mga Levites, foreigner, fatherless, and then yung mga widows. So, banal sa Panginoon yung tithes na ito. Yun ang sasabihin nila. At hindi lang yun, magsasabi pa sila na ayon sa lahat ng utos na inutos sa akin, hindi ko nilabag ang anuman sa iyong mga utos na hindi kinalimutan ang mga iyon. So, i-recite din nila ito. Sasabihin nyo rin sa harapan ng Diyos.
So, bukod dun sa sasabihin mo na ikaw ay naging tayugan, pinagpalupitan, nag-pray kayo, narinig ng Diyos, tapos binigyan kayo ng kalayaan at dinala kayo sa lupang pangako. Once na inaalay mo na rin yon, isa rin to sa mga sasabihin na, Panginoon, hindi ko nilabag ang iyong mga utos, kinalimutan man iyon. Tapos verse 14, ito pa yung mga sasabihin, hindi ko iyong kinain. Ibig sabihin, hindi ko yung kinain habang ako'y nagluluksa. Ibig sabihin, kung ang tao po'y nagluluksa, maaaring malungkot siya, o kulang siya sa pagkain, hindi niya ginalaw yon, offering na yon. Sabi, nilabas ko ng ako'y marumi. Kung halimbawa, ibig sabihin, kung siya ay marumi, kasi may mga ritual yan, kapag marumi ka, kailangan kang maglinis ng 7 days Meron ganun po yun Pero ibig sabihin, yung halimbawa, nagkataon na you are unclean, na maglilinis ka, pero meron kang naka-schedule na harvest, sabihin, hindi magagalaw yun. Kailangan tutuparin mo pa rin yung dalawang bagay na yun. So, hindi ibig sabihin, kahit marumi ka, ay hindi madadamay po yung tithes na yun. Tuloy ko, binigay ko upang gamitin sa patay. O kaya yung tithes na yun, meron po kasi binanggit ng Panginoon na kapag malayo kayo sa lugar, pwede i-convert yung tithes ninyo into money, pera. For example, naging pera po yung tithes na yun kasi malayo. Hindi mo pwedeng galawin yun kung naging pera yun. Hindi mo pwedeng gawin din yun para iabuloy sa patay. Kasi, silyado na yun, dapat tithes na yun Whatever, hindi mo pwedeng galawin yun, mga kapatid. Tapos sasabihin dito, aking pinakinggan ang tinig ng Panginoon Diyos, aking ginawa ayon sa lahat ng iutos ko sa akin. So, yun ang rito mga kapatid. Ibig sabihin, ano man yung problema, pagsubok, basta ang tithes, hindi magagalaw. Hindi magagalaw. Ano yung kapatid, may kahawin dito sa Acts chapter 5. Yung love gift, I think, kung tithes man iyon, pero hindi nabanggit na tithes po yun. Si Sapphira at si Ananias ay nag-alay po nagbenta ng kapirasong lupa at itinangangako na yung kapirasong lupa, pag nabenta, ibibigay niya sa mga gawain ng apostol. Pero nung naging pera po yun, nabago ang mentality ng mag-asawa. Hindi po binigay lahat. Pero pangako nila, ibibigay lahat. Minsan kasi pwede ka mag-announce sa church kung sino man yung magbenta, bibili ng property ko, marahil ganon, sinungaling sila. Sabi nga ni Peter, i-review sila, nung nais mong i-offer to, wala ka pang rights, pero nung naging pera na to, may karapatan ka ng gawin, gusto mo, pero hindi mo sinunod, di ba? Actually, namatay po yung mag-asawa na yun, sinungaling sila sa banal na espiritu. So, kahit naging pera po yung tithes na yun, kasi minsan magkakaroon ng pera na to. Hindi mo gagalawin. Kahit pa meron namatay na wala kang pakabuloy, hindi mo pwedeng galawin yung tithes na yun. Kung ano man yun, yun ay nakalaan na para sa Panginoon yung tithes na yun. Kaya sasabihin mo, aking pinakinggan ang tinig ng Panginoon Diyos. Aking ginawa ay sa lahat ng inuutos mo sa akin. Mga kapatid, kapag nagsalita ang isang Israelita ng ganitong salita at totoo, walang problema. Kaya lang kapag nagsalita siya at nagsinungaling po siya, yun katulad ng kinukwento ko sa Acts chapter 5, si Ananias at si Sapphira ay nagsinungaling sa Holy Spirit, naparusahan po siya ng kamatayan. Wala namang binabanggit dito, pero kailangan nilang maging totoo, maging tapat, at kailangan nilang magsabi ng katotohanan na gagawin nila ito dahil alam ng Diyos kapag nagsinungaling sila. Verse 15,
Tumingin ka mula sa iyong banal na tahanan. So, prayer din po ito. Tumingin ka mula sa iyong banal na tahanan. Sabi ng Israelita nag-offer, mula sa langit at pagpalain mo, sabi rito, at pagpalain mo ang iyong bayang Israel at ang lupa ng iyong ibinigay sa amin, gaya ng iyong pinangako sa aming mga ninuno, na isang lupain dinadaluyan ng gatas at pulot. So, sabi nito, no? Sabi sa verse 15, tumingin ka mula sa iyong banal na tahanan. Halimbawa, sinasabi ng isang Israelita na ito i-offer ko po sa inyo, Panginoon, itong tithes na to. Tapos, sasabihin mo kay Lord, Lord, tumingin ka mula sa iyong banal na tahanan, mula sa langit. So, pwede kang tumingin. Parang sinasabi mo kay Lord na, Lord, ito offering. So, tumingin ka, parang prayer po yon. At pagpalain mo yung bayan Israel at ang lupa na ibinigay sa amin, gaya ng ipinangako sa aming mga ninuno, na isang lupain dinadaluyan ng gatas at pulot. Ngayon, mga kapatid, kapag hindi po nasunod yan, actually, may backup po itong verse 15 na ito eh. Kaya nga, ang ika po ay, ang backup po nito, kapag hindi po nasunod ito, ang tawag ng Panginoon ay pagnanakaw. Pero, di sinasabing tumingin ka mula sa tahanan ng iyong banal na tahanan mula sa langit. May sinasabi po yan sa Malakay 3, verse 6 to 10. Ito muna, no? Pag hindi po nasunod, ang tawag ng Panginoon ay pagnanakaw. Sapagkat ako, Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya kayo, o mga anak ni Jacob, ay hindi napapahamak. Sige siya nagbabago, kaya hindi sila napapahamak eh. Mula sa mga araw na inyong mga ninuno kayo lumihis sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga upo. Ngunit inyo sinasabi, paano kami manunumbalik? So parang nagsasalita ang Lord at nagtatanong. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? So sabi ng parang tanong ng Diyos, pero ito ay parang ang nagtatanong isang Israelita. Kayo ba, ninanakawan ninyo ako? No, yun ang sabi ng Panginoon. Ngunit inyo sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Verse 9, kayo'y sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. So, hindi nasusunod yung pamantayan ng utos ng Panginoon. Utos ito eh, pagbibigay tapos mag-aalay ka eh. Sabi ng Panginoon, back up niya ito dito sa verse 15. Sabi niya, dalhin niyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa ngayon, sumubukin ninyo ako ngayon. Yung bahay kasi makikinabang ang mga Levites eh. Yung mga dayuhan, binanggit po dito. At yung mga single parent, yung mga widow o kaya yung mga fatherless, sabi na magkaroon ng pagkain sa aking bahay, no, sa templo. At sa gayon, subukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga ako, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyong mga bintana ng langit. Di ba prayer niya sa verse 15? Manalangin kayo, sabi ni Moses, manalangin kayo na tumingala ka mula sa iyong banal ng tahanan mula sa langit at pagpapalay mo ang bahay Israel. So ngayon, back up po ito ng Panginoon, pagtugon po ito ng Panginoon, na kapag tumitingin ng isang tao sa langit, nadala ang kanyang offering. Ang sabi ng Panginoon, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Yan ang tugon ng Diyos kung nagdadala ng ikapo sa templo man, sa bahay ng Diyos o sa tabernakulo. Maliwanag sinabi ng verse ng study natin, ito, Deuteronomy 26 verse 15. No, pag nag-o-offer daw yung manampalataya, tumingin ka mula sa banal. In-invite mo ang Diyos na tumingin ka mula sa iyong banal na tahanan, mula sa langit, at pagpalain mo ang iyong bayan Israel. Dahil doon sa ikapo na yon. So ngayon, hindi nasusunod. Pagdating sa
Bukok Malakay, hindi na sinunod. So ngayon, nire-renew ng Lord. Sabi na, gawin niyo ito, kundi bubuksan ko sa inyo ang bintana ng langit. So tugon niya ito sa verse 15. Deuteronomy 26, verse 15. Ngayon, kapag hindi nagbibigay ang tawag ng Panginoon, eh, parang nagnanakaw. So, ang pagbibigay na ikapo, unang bunga ng pananim, ay bilang pasasalamat sa Diyos. Dahil po sa tatlong bagay, so gagamitin ko na po yung sinabi ko kayo, dahil sa tatlong bagay, una, doon sa verse 7 to 9, una, sa verse 7, sabi ko, kami dumaing sa Panginoon nung naalipin sila sa Egypt. So, ang Panginoon ay pinakinggan ang panalangin nila. Because they're praying to God and then the Lord heard their prayers. At ano pa? Tatlong bagay po itong dahilan. Verse 8 naman, dahil sila po ay binigyan ng kapayapaan o binigyan ng kalayaan, nagkaroon ng liberation or freedom from Egypt. Ito yung verse 11. Inilabas kami ng Panginoon sa Egypt o Egypto sa pamamagitan ng kamay ng makapangyarihan ng ulat ng bisig. So, ikatlong dahilan kung bakit kailangan mag-ikapo, verse 9. At dinala niya kami sa lupain ito. At ibinigay sa amin ang lupain ito, yung Kanaan, lupang dinadaloy ng gatas at pulot. So, sinabi ko na kanina yung tatlong reasons. Verse 7 to 9. Mamaya, ito rin yung magiging reason din natin kung bakit kailangan na magkaroon ng tithes sa isang gawain ng Panginoon. Pero tingnan natin muna yung verse 16. Hanggang verse 19 lang po tayo. Verse 16. Sa araw na ito, Deuteronomy 26:16, sa araw na ito ay inutos sa iyo ng Panginoon Diyos na tuparin mo ang mga tuntunin at mga batas na ito. Iyong ang maingat na tutuparin ng buong puso at kaluluwa mo. So, alam natin na ang Panginoon, di ba, laging binabanggit. In Mark chapter 12, verse 30, love the Lord with all of your hearts, soul, strength, and mind. So, dito binanggit nga rito na sa araw na ito, no, ay inutos ko, sabi rito, ay inutos sa iyo ng Panginoon Diyos na tuparin mo ang mga tuntunin, mga batas na ito, iyong mga maingat na tutuparin ng buong puso at kaluluwa. So, meron pong tatlong bagay dito, mga kapatid. Tatlong bagay po dito. Sa araw ito, Panginoon, tutuparin mo, tuntunin, mga batas tungkol dito. So, dito, mga kapatid, meron pong tatlo tayong dito. Pero, pag-itin ko muna yung verse 17 para makompleto. Verse 17. Yung tuntunin at yung mga batas na ito, ipinahayag mo sa araw na ito na ang Panginoon ay iyong Diyos. So, ipinahayag mo sa araw na ito na ang Panginoon ay iyong Diyos at ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan at iyong gaganapin ang kanyang mga tuntunin, mga utos at mga batas at iyong papakinggan ang kanyang tinig. So, dito po, may tatlong bagay po na pwede natin tignan. Yung ipahayag mo sa araw na ito, ang Panginoon ay iyong Diyos, yun ang una. Ikalawa, lalakad ka sa mga daan. Pangatlo, gaganapin mo ang mga tuntunin sa utos ng batas, tuntunin mga utos at mga batas. Ito yung pangatlo, at iyong papakinggan ang kanyang tinig. Tingnan natin muna sa New King James Version, Deuteronomy 26:17. Today you have proclaimed the Lord to be your God. So yung una, proclaim the Lord to be your God. And that you will walk in His ways. Pangalawa yon, and that you will walk in His ways and keep His statutes. Tapos pangatlo, pangalawa, and statutes, His commandment, and His judgment. And pangatlo, and that you will obey His voice. So, meron po tayong tatlong bagay na pwedeng tingnan dito. First is to proclaim, the Lord to be your God. Yung proclamation ng Diyos ay iyong Panginoon. Mga kapatid, binanggit din po ito ni Paul in Romans chapter 10, verse 9.
Sapagkat kaipahayag mo sa pamamagitan ng bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay ay maliligtas ka. So sa isang mananampalataya, dapat meron siyang proclamation of His faith to God. Who is your God? Ano ang ginawa ng Diyos? So sa mga Kristiyano, ito po ang ating proclamation sa Panginoong Yesus. Sapagkat po ipayag mo sa pamamagitan ng bibig na si Jesus, Jesus is the Lord. And then believe, no? Manampalataya tayo sa ating puso na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. And then you will be saved. So sa mga mananampalataya, dapat meron tayong proclamation of our faith. And then ikalawa, walk in His ways doon and keep His statutes, commandments, and laws. Walk in His ways. Lumakad ka sa kanyang daan. At ganapin mo ang kanyang mga tuntunin, mga utos at mga batas. Ano ibig sabihin ng walk in His ways? In Hebrew, walk in His ways, ang ibig sabihin ay halak. Hindi po to halak na sakit ha? Halak. Meaning to walk or go. And Torah, meaning instruction, teaching, or law. It signifies a life lived in accordance with God's instruction and guidance. Walk in His ways like who? First is Enoch. Enoch walked with God. Genesis 5 verse 22. Abraham walked with God. Genesis 17 verse 1, sabi ng Panginoon, kung lalakad ka lang sa ating mga tuntunin, pagpapalain kita. And then alam natin ang resulta. Pinagpala si Abraham. And also Noah walked also with God. Tingnan natin, Genesis chapter 6 verse 9, yung King James. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, matuwid tao, perfect in his generation. Noah walked with God. Abraham displayed his faith and trust before the Lord and before God. Ipinahayag niya, dinemonstrate ni Abraham yung kanyang paglakad bilang matuwid at tapat sa Diyos. And Noah is not only walking with God, but he also shared the righteousness of God. 2 Peter chapter 2 verse 5. Mga kapatid, hindi lang po ito hindi lang po ito lumalakad ka sa daan ng Diyos, kundi even your heart, your mind, yung bang eager ka to share the righteousness of God? Gusto mo ipahayag ang kabutihan ng Diyos? Sa ating panahon, di ba, lagi natin sinasabi, preach the word of God, preach the gospel and the salvation of God. Na tayo ay on fire to preach the word. Di ba, madalas ganun? So, hindi ka lang lumalakad na sa katuwiran ng Diyos, even nag-share ka pa ng Ebanghelyo tulad ni Noah. At ikatlo, doon sa verse 17, at iyong papakinggan ng kanyang tinig. Obey His voice. The voice of Jesus. Sa panahon natin, siyempre po, alam natin na nagsalita ang Diyos sa katauhan ni Jesus. At si Kristo po na umakyat na sa langit ay binalik niya na ang kanyang nature as God. So bilang tayo yung mga tupa ng Diyos, we must listen to the voice of God. John 10 verse 27 to 28. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Kasi nakikinig. Pag pinakinggan mo ang Espiritu Santo na siyang tagapagsalita ni Jesus sa panahon natin, John 14:26. And the Father gave you the Comforter, the Holy Spirit, and sabi niya, He tells all the truth, all the things na sinasabi ko, ipapaunawa din ng Holy Spirit. So, Holy Spirit, we must, tama kapatid, ito yung pamilya.
tayo sa voice of God through Holy Spirit. And then, yung binanggit sa Bible, yung Ebanghelyo, sinalita ni Jesus, hindi yan babalik na walang bunga. Yung sinabi ni Jesus, yung sinabi ng Diyos, hindi mapapawi. Mawawala ang daigdig na ito, pero ang mga kalit-liit ng mga even yung common word of God, hindi mawawala. So we must listen to the voice of God. Verse 18, last two verses. Deuteronomy 26:18. Ipinahayag ng Panginoon sa araw na ito na ikaw ay isang sambang yanan ng kanyang sariling pag-aari. Gaya ng ipinangako niya sa iyo na iyong tutuparin ang lahat ng kanyang utos. Verse 19. Upang itaas ka sa lahat ng bansa na kanyang nilikha, sa ikabuburi, sa ikababantog, sa ikararangal, at upang ikaw ay maging isang banal na bayan sa Panginoong Diyos gaya ng kanyang sinabi. So, ang plano ng Diyos talaga pag napunta na sila sa Kanaan at naging bayan sila at naging Israel na nga po sila. Ang gusto ng Panginoon ay matawag silang banal na bayan. Kaya lang, ang dami pong problema talaga dito. Book of Joshua, ibig sa Book of Joshua, sa Joshua chapter 24, as for me in my house, we will serve the Lord. Pili kayo ng gusto niyo sambahin. Yung sa nasang ng ninunoy nyo outside this, on the other side of Jordan and then Egypt. Alam ni Joshua na marami pa rin mga Israelita sumasamba sa Diyos-Diyosan noong panahon na nakubkob na nila yung Kanaan. Tigas pa rin ang ulo. But as for me in my house, sabi ni Joshua, we will serve the Lord. Ngayon, ang plano ng Panginoon talaga ay maging banal na bayan sila. Kaya ang tanong, naging banal ba? Anyway, sige po. Marami pa ako tayong pag-aaral lang. Now, ano po ang study natin ngayon? Katulad na sinabi ko kanina, babalikan natin yung 3 reasons, no? Bakit nagkaroon ng first fruit at magkakaroon ng blessing po yung mga Levites sa tithes na ito, dayuhan, mga fatherless, at mga widows because of the tithes. And then 3 reasons po yung binagit ko kanina na babanggitin nila yung habang in-offer nila yung tithes. Ngayon, tanong, in New Testament, marami nagsasabi na tinanggal na raw ang tithes. Hindi lang siya highlighted. Hindi naman siya primary teaching ni Jesus, yung tithes, hindi naman talaga. Pero may nagtitithes, hindi po pinagbabawal ng Panginoon. Kaya lang, ang tithes, nagkakaproblema kung nagtitithes ka, pero banal-banalan, pero hindi naman banal, nanineglect yung mga importanteng bagay. So, ang tithes po, hindi inalis ng Panginoong Yesus. Sabi sa Matthew 23, verse 23, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nagkika po kayo ng yerba buena, ng anis at ng pomino, at inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan. So, hindi naman sinabi ni Jesus na hindi na dapat o kaya masama. Tama naman po yun. Kaya lang, ito mga church leaders, mga religious leaders, mga preacher po ito ng kautusan na dapat silang unang gumagawa. Ginagawa naman lang tithes, pero meron silang nanineglect. Yung pinababayaan na higit na mahalagang bagay ng kautusan. Ano yun? Ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Mga kapatid, bakit ba ginagawa ang tithes? May habag po dito. Una, yung mga ulila, pakakainin mo. Yung mga babaeng balo, pakakainin mo. Yung mga Levites, maawa ka, wala kasi silang minanang lupa. Yung mga dayuhan, lalo na yung mga dayuhan, walang trabaho, pakakainin mo. Yung justice, yung habag, yung pananampalataya. So, ibig sabihin, once na nagbibigay ka na ikapo, dapat mayroong faith. Hindi yung, hindi yung basta na lang, okay na yan, magbigay ka lang, okay na, kahit di ka na magsimba. O kaya dapat pag nagbibigay na ikapo, may pananampalataya. Na nananampalataya ka sa Diyos. So, act of faith po yung tithings din
Ano sabi ni Jesus sa last part? Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito. Okay yung mag-tithes. Okay, subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. Mga kapatid, meron po kasi yung mga Pharisee at Scriba, marami po yung binanggit sa chapter 23 ng Mateo. Meron pa nga binanggit dito na yung mga byuda nagkakaproblema sila sa mga Okay, sa Mateo 23 verse 14, magkakaroon po yan Sabi ni Jesus, kahabag-habag kayo, mga Scriba, mga Pariseo, mga pagkunwari, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng balo at ninyo dinadahilan ang mahabang panalangin kaya tatanggap kayo ng lalo mabigat na parusa. So yung mga babaeng balo, yung po yung makikinabang na ikapo. Nagbibigay ka ng ikapo pero parang yung justice para sa mga balo. Hindi nila ninineglect nila. Yung mercy, wala. Sabi nga dito, wag kayo mga Pariseo, mga papagkunwari, sapagkat nilalak kayo yung dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang mahikayat. At kung siya'y nahikayat na, ginagawa niyo siyang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong mga sarili. So, ang daming kahabag-habag na binabanggit si Jesus. But anyway, so, ganoon din po, 3 reasons din kung bakit kailangan mag-ikapo ang isang mananampalataya. So, in New Testament, di naman po siya binago. Pero, dapat alamin din ng church kung saan ang punta nito. Una, sa mga Levites. Sa panahon natin, may Levites ba? Yung mga workers sa church. Meron pa rin dayuhan. Dayuhan naman siguro, may kakayanan naman siguro o dayuhan na yun. Yung ulila, yan. In New Testament, in Acts chapter 6, importante yung mga ulila. May mga feeding po sila sa mga widow, fatherless, mga babaeng balo. Mga kapatid, tignan po natin, 3 reasons din, why we have to give tithes inside the church. So, gagamitin din natin yung dahilan kanina binanggit sa verse 7 to 9. So, number 1, dahil ang mga Israelita ay dumaan sa Panginoon, in verse 7, dininig sila ng Panginoon. Doon din po, lahat ng mga mananampalataya as a Christian, because God hears our prayers. Ako naniniwala in the midst of our sufferings like Israelites. During the time na sila ay nasa pagkaalipin ng mga Egyptian, they are praying to God, and then dumating yung time na nadinig sila ng Panginoon. We are also praying to God, marinig din ang ating Diyos, ang ating hinaing sa mga kalagitnaan ng ating mga sufferings. Sabi sa awit 18 verse 6, mga kapatid, sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon, sa aking Diyos ay humingi ako ng tulong. Mula sa kanyang templo ay napakinggan niya ang aking tinig at ang aking daing. Sa kanya ay nakarating sa kanyang pagdilig. Awit 55 verse 16 to 17, tungkol sa akin, itatawag ako sa Diyos at ililigtas ako ng Panginoon. Sa hapon at umaga at sa katanghalian tapat, ako'y dadaing at tatagpoy at tiringgin niya ang aking tinig. So umaga, tanghali at hapon, mga kapatid. Actually, yan talaga ang prayer time karamihan ng mga Israelita. So, makakadinig tayo o pakikinggan tayo ng Panginoon. Tulad ng mga Israelitang to, pag dumayo ka sa Panginoon, kung ikaw ay Kristiyano na, mananampalataya, puspos ng banal na Espiritu, you can pray to God at pakikinggan ka niya. And then, yun ay katulad ng verse 7, kanina. And then, verse number 2, because God give us freedom from the slavery of sins. Katulad ng mga Israelita, like the Israelites freedom from Egypt. In verse 8, di ba sabi, nilabas kami ng Panginoon sa Ehipto ng kamay ng makapangyarihan. Kamay ng Diyos, bisig ng Diyos. The same way din, mga kapatid. Ang mga Israelita, mga kapatid, nung nagsalita ang Panginoon, tingnan natin, John chapter 8, 31 to 36. Sabi ni Jesus, pagkatapos sinabi ni Jesus mga Hudyo, sumasampalataya sa Kanya, kung kayo mananatili sa aking salita, tunay na kayo mga alagad ko, yung mananatili sa aking salita.
At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya lang, mayroong oposisyon sa mga nakatinig. Sumagot sila sa kanya, kami mula sa binhi ni Abraham at kailanman ay hindi pa ka naging alipin ng sinuman. Bakit mo sinasabing kayo magiging malaya? Alam niyo mga kapatid, di ba naging alipin nga sila sa Egypt eh. Parang very prideful talaga. Sinagot sila ni Jesus, natatawa na sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Iba ang agenda ni Jesus. Kalayaan sa kasalanan. Ang alipin ay walang palagi ang lugar sa sambahayan, ang anak ay may lugar doon at pakailanman. Kaya kung kayo palayain ng anak, kayo magiging tunay na malaya. So hindi man tayo physically naging slave sa ibang bayan o tao, pero sa puso natin, at isip natin, tayo ay naging alipin ng kasalanan. Lahat ng nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kung ikaw ay hindi naging alipin ng kasalanan, you don't need Jesus. Yun lang naman ang dahilan. Pero lahat ay nagkasala. Kailangan natin si Jesus. Kung paano binigyan ng kalayaan ng Panginoong Diyos ang mga Israelita, slavery from freedom, from yung pagpapahirap ng Egyptian, ganon din tayo sa buong sangkatauhan because God gave us freedom from the slavery of sins. Ang Panginoong Yesus lang ang nagbigay. Hindi sa kamay ng Diyos, kundi sa kanyang kamatayan. Tatlo, because yung verse 8 yun kanina, because verse 9 naman, katumbas ito. Because God gives us salvation through His Son, Jesus. Na binabanggit din sa verse 9. Sabi sa verse 9, at dinala niya kami sa lupain ito, yung lupain ng Kanaan, at ibinigay sa amin ang lupain ito, na lupain tinataliw ng kama sa pulo. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng kaligtasan? Niligtas ng Panginoon yung mga Israelita, hindi sila nanatili sa Egypt, inalis po sila. Kaya nga yung kalayaan, inalis ka sa kasalanan, pero saan ka dinala? Kay Jesus. John 3:16, anong sabi rito? Sapagkat ginala mga pag-ibig ng Diyos sa salibutan na binigay niya ang kanyang tanging anak upang sino man sa kanya sa mapalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 chapter 6 verse 44 to 47, sabi ni Jesus, walang tao makakalapit sa akin maliban lapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. At siya'y muli kong bubuhay sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. So ang Diyos na magdadala ng kaligtasan sa atin sa pamagitan ni Jesus. Hindi dahil sa mayroon nakakita sa Ama maliban sa Kanya na mula sa Diyos, siya nakakita sa Ama. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang kaligtasan, mga kapatid, ay binigay ng Diyos. Ang Diyos ang nagdala sa atin kay Jesus, maliwanag na sinasabi, ang natututo sa mga aral ng lumang tipan, sa mga aral ng propeta, ay lumalapit daw kay Jesus. Actually, hindi lang po yun ang promised land ng Panginoon. Even yung eternal destination ng mananampalataya, kingdom of heaven. Yun ay pangako ng Panginoon sa mga nananalig sa Kanya. Kaya mga kapatid, kami nag-aaral din kami sa Revelation. So, natapos na po namin yung new heaven, new earth, and new Jerusalem. So, ipagpapatuloy natin sa linggo. At tingnan natin, ito'y binana ng mga tao na nampalataya. This is the same promise tulad ng sinasabi ng Panginoon. So, mga kapatid, nawa ay na-bless po kayo. Pagpalay po kayo ng Panginoon. Sa mga kayo naroon, ingatan po kayo ng Panginoon. Maraming salamat. Let's pray. Diyos Ama, salamat po muli sa salitang ito na pakinggan namin. Medyo humaba pa yung oras. Pero salamat po. I-bless niyo po ang mga tagapakinig, mga viewers na nagtsatsaga po sa church na ito, ng Jesus Health Ministry Church, upang patuloy na makinig
makasama na sa pag-aaral. Lord, nalain ko rin po, Lord, yung kagalingan po ni Paulo, pipiling din po ni Malu Salvador na fourth stage cancer, Panginoon. Kapayapaan po doon sa naging buyer po ng lupa sa Baguio, si Engineer. Bless niyo po siya, comfort po ang heart niya, Panginoon. Nalain ko rin po, Panginoon, na maayos po yung problema niya, Panginoon. At nalain ko rin po, Ama, ang complete healing po, recovery ni Glenn, sa psoriasis, si nanay, si mami. Maraming po salamat, Panginoon Diyos. At sa mga viewers na nanonood ngayon, o kaya ay later pa, nawa, sama sila nanonood kung sila man ay nakakaranas ng sufferings, difficulties sa buhay, may sakit man, or mayroong anxiety. At Diyos naman, kayo pong bahala magbigay ng pagpapala at kapayapaan sa kanila ang Diyos. Patid niyo po ang kalagayan nila. Maraming salamat po, Panginoon, at itinataas po namin ang lahat. In the name of Jesus we pray. Amen. Maraming po salamat. God bless you po. Kung kayo na-bless po, please pakishare na lang po sa inyong mga kaibigan, mga FB page, FB friends po ninyo. Salamat po.